Papunta kasi sila doon, nagta-travel sila by land. Sabi, alika na, punta na tayo. Pero naglalakad pa rin sila. Nandun na sila. Actually, nandun na, nasa border na. Kasi panahon pa ni yung katotohanan, si Joshua pa, di ba? Pero nakaalis na sila, papunta na sila sa lupang pangako. So siya yung anak na ipinanganak sa Canaan. So Jacob's journey from Bethel to Bethlehem. On the way na po sila. At habang pinapanganak si Benoni, bago malagutan ng hininga si Rachel, sinabi niya na ang ipapangalan natin sa anak natin ay Benoni. Kasi painful yung kanyang labor, napakasakit. Kaya sabi niya, this is a son of my sorrow. Sino ang unang anak ni Rachel? Huwag kayo magsasagot, ako ng coin. Sino yung unang anak ni Rachel? Ay, lapit po dito. Kuputay ng coin. Dali po. Lapit po dito. Ayan. So tama, ang unang anak ay si Joseph. So ang kapatid lang ni Joseph ay si Benjamin. Dalawa lang, di ba ang pinakamahal ni Jacob si Rachel? Kaso lang si Rachel hindi magkaanak. Pero nabigyan siya ng unang anak si Joseph. Pero sabi niya, nung nakita si Joseph, magkakaroon pa ako ng isa. At yun nga, on the way, papunta silang Canaan, nanganak na siya uli, pero namatay naman siya. So, sa tingin nyo, kung kayo si Jacob, oo, tama. Kung kayo si Jacob, anong feeling nyo? Yung pinakamamahal mong asawa, namatay. Malungkot, di ba? Kaya pinangalan na nga ni Rachel na this is a son of sorrow. Si Jacob, maaring umiiyak din siya at this time dahil namatay na yung pinakamamahal niyang asawa. Pero may ginawa si Jacob, mga kapatid. Pinalitan niya ang pangalan. Hindi siya papayag na tuwing nakikita niya itong batang ito, maaalala niya yung kalungkutan. Namatay ang kanyang pinakamamahal na asawa. So sabi niya, I will change his name to Benjamin, which means the son of my right hand. Namnamin niyo po ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid. When you say son of my right hand, it means authority. And Benjamin was born in Ephrat. Yun na po, pinangalanan na po yung Bethlehem. So, ang kanta kanina nakakatuwa kasi coincide sa ating mensahe na hindi naman kami nag-uusap ni Joy. Ano po yung isang kanta doon? Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. Not Benoni, but Benjamin. Sorrow to hope. Mula sa kalungkutan, magbibigay ng pag-asa. And that is what the month of Kislev is all about. Madilim, pero may liwanag. Though this is the darkest nights, though this is the longest nights, may hope. Kasi sa buhay natin, dadating at dadating yon, napakadilim na, hindi mo na makita, wala ka ng pag-asa, pero ngayon, sinasabi sa iyo ng Panginoon, from sorrow to hope. Eto na, papalitan ko na lahat ng kalungkutan mo, papalitan na natin ang kaligayahan. So sabi po sa John 16:20, sabay-sabay po, you will grieve, but your sorrow will be turned into joy. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. E deklara mo sa katabi mo yan. You will grieve, but your sorrow will be turned into joy. Napakadaling i-memorize yan, mga kapatid. John 16:20. Nalulungkot ka man. Ayan. Papalitan ng Panginoon ang kalungkutan mo ng kasiyahan. Amen? Amen. I just pray and just pray.
ay mapapalitan ng kaligayahan. Amen? Idedeklara mo yan lagi. Sabi mo sa katabi mo, sorrows into joy. Hallelujah. Benoni to Benjamin. God will even change your name. Kung sa tingin, God will change you, God will change me. Papalitan ng Panginoon. Papalitan ng Diyos ang buhay natin. Hindi na tayo mabubuhay sa kalungkutan, mabubuhay tayo sa pag-asa. Grief is turned to hope and blessings. Amen? Kung iisipin ko mga kapatid noon, na halos maghapon po, bibili lang kami ng 10 pisong munggo sa karinderya. At pagkakasyahin namin yung ulam na yung maghapon. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon. Nakita niyo yung post sa Facebook? Sabi doon, ang toyo hindi na ulam, sausawan na. Hallelujah. Ibig sabihin nakaraos na. Ang toyo hindi na ulam, Tapos nanghuhuli po kami ng isda para meron na po kaming pang-ulam at meron pa kaming panghanap buhay. Tapos na po ang panahon na tayo ay isang kahig, isang tuka. Hindi yun ang plano ng Diyos sa atin. change your name. God will change you. God will change us, our mind, our perspective. Hindi ko alam sino yung pinapakinggan ko, pero paulit-ulit yan sinasabi, it's a change of perspective. Anong prayer explosion?
Brother Joel, at hindi ko rin alam. Pero sa buhay natin, may 7 bundok tayong dapat nating mapagtagumpayan. Ano ba yung mga bundok na yan na kailangan mong panikin? At doon ka sa ibabaw. At pag nakapanik ka na, papanik ka na naman sa pangalawa, papanik ka na naman hanggang sa marating mong langit. There are mountains to conquer in our lives. And God will change us today as He changed the name of Benoni to Benjamin. Because you have the authority over your life. Ang gusto ng Diyos sa buhay mo, masagana, kapatid. Masagana. Masaya. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo, kailangan masaya siya. Hallelujah. This is the season of hope. Salamat may Pasko. Salamat may Disyembre. Salamat may Kislev. Salamat dumarating tayo sa season na ang liwa-liwanag sa kalye. Pumunta ka dun sa likod ng City Hall, parang ang saya-saya, ang sarap sa pakiramdam, di ba po? Kasi ang ganda ng paligid. That's hope. Para ba nagbabago lahat? Dinadamitan. Sana nga ang prayer ko, itong church natin sa labas, magliliwanag talaga siya eh. That's my prayer eh. That's bawat isa sa atin magliliwanag. Hindi ka naman magbabalot ng light sa sarili mo, di ba? Pero kailangan nagliliwanag ka. Kung ang hikaw mo, kailangan nagluluminous yan. Kailangan nagliliwanag tayo mga kapatid. Masaya lang. Ang sarap-sarap tumingin sa tao na kangiti. Di po ba? Yung labas ngipin, taya. Kunyari, nag-audition ka, sabi, kailangan pati ibabang ngipin kita. O, sige, tinaman nyo, paano ngumiti yung katabi nyo? Kita bang ngipin? Pag umingiti daw na masaya, kita ngipin. Pag ngiting walang ngipin, di daw masaya yon. Bungal. Ay, walang ganyan. Hindi, may ngipin ka naman ngayon, brother John. Kaming may edad na, malapit nang mabawasan ang mga ngipin namin. Magpapalagay po kami ng postiso. May pag-asa po kami. This is a season of hope. Kailangan masaya, kapatid. Diba? Ang sarap sa buhay kapag masaya. Ang sarap sa buhay pag we forget. Sinong pinakamasayang tao? Those who can forget. O, dapat lahat kayo may coins. Ang saya lang. Malapit na po tayo magsambang gabi. Balik lang natin yung nakaraan natin. Sabi nga namin, parang hindi na tayo excited ngayon. Dati, napaka-excited natin pag sambang gabi. Pupunta pa tayo sa mga barangay, namimigay, nagpapalabas yung mga youth. Lord, I just pray, balik mo yung excitement sa church to minister to others. Masyado na tayong busy sa buhay natin. Hindi na ba natin kayang ano sa iba? Saan kaya? Saan kaya tayo dadali ng Panginoon to minister? O sila yung dadali natin sa church? No, I just pray that this is a season of hope. Manumbalik sa atin yung sigla, yung saya, na huwag natin sabihin, lilipasan na ako niyan, dami ko na nararamdaman sa katawan ko. Tapos yung mga bata naman, parang iba na ang kanilang gusto, no? Unlike before na nag-Christmas party tayo, may Bethlehem, Crispilicious, Jonah Kids, Arling Gits. Tapos maghahanda ng special number. Tapos ang premyo natin, Coke at saka mga chichirya. Babalik ko po yun. Magbibigay po ako ng premyo. I just pray, bumalik yung sigla, church. Bumalik yung sigla. I just pray yung mga dating kasama natin, ibalik ng Panginoon. Let there be a complete change. Nawala yung saya kasi napasukan ng lungkot. Napasukan ng mga tampo-tampo. Napasukan ng worry. Napasukan ng sakit, physical, emotional. No po? Let's forget. Linggo-linggo na lang, sasabihin mo sa katabi mo, kalimutan mo na yung nakaraan. Kuya Obet, sabihin mo nga po kay JR, kalimutan mo na.
Bago, pati utang, I just pray, makalimutan na ng inutangan natin yung mga utang. Magkaroon ng amnesia. To the world, you may be a Benoni, but to God, you are a Benjamin. O baka sa sarili mo, tingin mo, napakalungkot mo, kapatid, wala kang pera, may sakit ka, namatay pa asawa mo. Ay, parang parang siya ba yun? Hindi naman. Di ba nakakalungkot naman talaga? Oh, ang anak nag-asawa pa. Diba? Malungkot no? Pero the Lord says, I will change your name. Amen? Amen. Kung tingin mo, you are a Benoni, God will change your name into a Benjamin with authority. Amen? Hindi ka natalunan. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako talunan. Hindi ako malungkot. Ako ay taong may otoridad. Bigay ng Panginoon. God will give you strength. Kung makita natin si Ate Beth nagja-jogging. Hallelujah. Deklara natin yon. Wag natin yung sabing imposible. Hallelujah. Nagsusumba. Pagsasayaw uli si Ate Beth. And in that strength, you will arise triumphant over hardship and pain. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan mo ang Panginoon and declare the strength of the Lord. The joy of the Lord will give you strength. Masyado na nating iniisip lahat ng lungkot kaya tayo nangihina. Masyado na nating iniisip na may sakit yung hindi ko may angat, Lord. Dami nating sinasabing ganon. Tapos na yan. Noon kayang-kayang magdeklara with authority. Gagawin din natin ngayon. Gagawin din natin ngayon. Your very sorrow will be turned to hope. May pag-asa. Hanggat may hininga, may pag-asa. Because your cross will be turned saan? Ganyan kayo, bit mo ang cross mo eh. Sabihin mo, lahat ng bit mo ngayong hirap, papalitan na ng Diyos ng sword. Isipin mo na lahat ng sword, lahat na ng cross na meron ka, magiging sandata mo yan. That very pain na hinahawakan mo, magiging sandata mo yan. Para lumas kang muli, kapatid. Hallelujah. Lord, I just pray and declare, Lord, sorrows will be turned to joy once more, Lord God. Hallelujah. So, ulitin natin. Umalis sila sa Bethel kasi pupunta na sila sa Canaan. Tapos mamamatay na si Rachel. Sabi niya, ang pangalan ng anak ko ay Benoni, son of my sorrow. Ibig sabihin pa po, son of pain. Pero si Jacob, pangalan ng anak niya, ginawa niyang Benjamin. Ibig sabihin, Hindi. Ayan, default. Ano yan? Default. we're born again. Pindutin mo. Na ito po'y Kapaskuhan. This is a season of remembering the birth of Jesus Christ. And parang nababago ang lahat. Pansinin nyo lang. Masaya talaga, may bonus di ba? Masaya talaga kasi marami ayuda. Masaya talaga kasi may mga Christmas party. Masaya talaga kasi pati kalye na dadamitan ng ilaw, mga parol. Tignan nyo nga po itong ating altar, nagbago na naman siya ulit. Pasalamatan naman natin ng Panginoon through Brother Joel. At saka si Kiel, baka gabi po'y alauna sila mahigit pa nandito para lang mailagay itong mga ibang gamit dito. Parang nabibihisan ulit. It's a symbolic of Christ's birth. Alam niyo pa ba, sabi sa Isaiah 53, Jesus came to be a man of sorrow. Yun po ang sabi kay Jesus. Bakit po siya man of sorrow? Ba, hindi naman po masaya na ipako sa krus. Di ba? Hindi naman siya humahalakhak nung siya'y nilalatigo. Di naman po siya masaya nung siya'y nasa Gethsemane.
Umiiyak nga po si Jesus, ayaw na nga niya mangyari. Ang pawis niya nga po parang dugo. Nahihirapan po siyang mabuti. Jesus came to be a man of sorrow. But God gave him name above all names and all authority. Di po ba? Hindi na siya man of sorrow, pinalitan po yung pangalan niya eh. And Jesus is the Son at the right hand of God. Jesus is the Son of God seated at the right hand of God the Father. Parang si Benjamin, ano? Alam nyo nga, sabi nga po, the Old Testament is a picture of Jesus. Lahat ng book sa Old Testament, may song nga na lahat yun na sinasabi yun eh. Sinasabi kung sino si Jesus in every book of the Old Testament. And Jesus was born in Bethlehem where Rachel died. Kung saan namatay si Rachel, kung saan ipinanganak si Benjamin, doon mismo ipinanganak si Jesus. And Jesus was born to defeat the power of death. Jesus was born to defeat the power of death. We are in the season po. Huwag pong matabunan ng kinang, ng kabisihan ang tunay na kahulugan ng panahon ngayon, which is Jesus Christ, which is the birth of Christ. So again, pag nakikita nyo si Santa Claus, pakipalitan nyo nga po yun. Si Jesus po talaga. Kaya siguro sumikat yung kanta ni Jose Marichan, ano? The love for Jesus. Kapag ito na yung panahon, our love for Jesus, dapat yun po yung mag-umabaw. At magmahal natin si Jesus, mahal natin ang kapwa natin. We give. No? Kasi Jesus gave his life. He gave his life. What more can we give? Jesus born to give us hope. Pinanganak si Jesus para bigyan ka ng pag-asa. Kaya wag mo sasabihin, wala na akong kapag-asa. Wag mo rin dedeklarahan niyang kaibigan mo, kamag-anak mo na wala ka ng pag-asa. No, minsan may ganun tayo, no? Ikaw talaga? Hindi totoo yun, ha? I-reject natin yon because Jesus was born to give us hope. May pag-asa yan, Sister Beth. Makakalakad ka ng matulin. Amen. Lahat. May pag-asa tayo, makakabayad ka sa utang mo, magkakahanap buhay ka ng maganda, ang mga anak mo makakatapos sa pag-aaral, ang asawa mo makakasama mo dito, lahat na ng gusto mo, sabihin mo ngayon sa Panginoon, Hallelujah! Hallelujah! Because Jesus was born to give us hope. Yun na po ang dahilan ba't siya pinanganak para bigyan tayo ng pag-asa. Kung wala kang pag-asa, para ano pa pinanganak ang Panginoong Yesus? Para ano pa? Kung lagi mo na lang sinasabi sa sarili mo, wala na akong kapag-asa. Tapos lupay-pay ang balikat mo. Jesus Christ was born to give you hope when life feels dark or the future uncertain. Ang dilim-dilim, hindi mo alam ang bukas. His life, ang buhay po ni Jesus, assures us that brighter days are ahead. May liwanag. There's a light at the end of every tunnel. He overcame death and sin so we can have hope no matter how heavy today feels. Mabigat ba ang buhay, kapatid? Mabigat ba? Salamat sa Diyos, nakakaraos pa rin. Di ba? O, akala mo, wala na talagang kapag-asa. O, buhay pa rin naman. Nakaraos naman. Yung mga Bombay, sinabihan mo lang sa susunod na po. O, malis naman. Di ba? Ang magpuputol ng kuryente mo, putol na ba? Hindi pa naman. May tubig ka pa ba galing sa nawasa? O, ano pang problema mo? Ang dami natin pinoproblema. Pero tignan mo lang ang paligid mo. Tignan mo ang puso mo. Tignan mo ang Panginoong Yesus. Sapat na siya. Sapat na para maging masaya ka.
Saan po nagsimula ang lahat? Sa sabsaban. Pero hindi po siya nanatili sa sabsaban. From manger to the cross. 30 years nga lang po yung pagitan nun eh. Sino dito ang 30 na? 40 na. 40 plus. 40 and above. Ayan. Ayaw pa din? Ayaw mami ng 40 and above? 50 and above. Mga ayaw na nila, kinalimutan na nila ang kanilang edad. Natapos na sa 30. Si Jesus po, napakaikli lang ng buhay sa mundo. From manger to the cross, pero from the cross to the grave. From the grave to the skies. So, Lord, I will lift your name on high. Diba? Hallelujah. Okay, if you feel like clapping your hand and praising the Lord, from the manger to the cross to the grave to the sky, Lord, I will lift your name on high. If we see the manger, do'y Pasko, kailangan may manger tayo nang maalala natin pinanganak ang Panginoong Yesus. Pero hindi doon natapos. Kaya siguro may bundok. Kasi doon siya pinako eh. On the top of the mountain called Golgotha. And then, nilibing, but he rose again. So sabi po sa 1 Peter 1:3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth. So hindi ka na yung lumang ikaw. Wala na yung luma mong pangalan. Living hope. Pangalan natin lahat, Hope. At ngayon ay birthday ni Sister Hope, na asawa ni Pastor Day. New birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hindi po namatay, hindi po nanatiling patay ang ating Panginoong Yesus. Kaya may nagtatanong, bakit mo ba sinusunod si Jesus? Ba't hindi si Buddha? Ba't hindi si Muhammad? Kasi sila mga patay. Si Jesus buhay. Sinong susundin mo, yung patay o yung buhay? Hallelujah. We have that hope kasi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Yesus. At tayo pong lahat ay mabubuhay muli sa piling ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, ang buong mundo inaalala ang kapanganakan ni Kristo. May its true meaning give us hope to face all the challenges in life. Bit-bit natin ang pag-asang yan. Kahit anong challenge meron ka, Sister Kathleen, isa-isa nga bigyan mo nito. Huwag niyo kakainin ha. Sister Kathleen, anak, ayan. So pag hawak mo yan, may it give you hope. May pag-asa. Kahit ano pa ang kaharapin mo, may pag-asa. There may be sorrow, but know your position. Ikaw po ay tagapagmana. Amen. Tagapagmana ka. Kung ang mga magulang mo walang ipapamana sa'yo, ba'y tagapagmana ka. Sa langit, meron na dong bahay para sa'yo. At kung ano man ang mamanahin mo dito sa lupa, hindi mo kayang dalhin yun sa langit, kapatid. Kahit ano pa natapos mo, kahit ano ka pa dito, gaano ka ba kayaman dito. Sino yung nagsabi? Yung kabaong daw, binutasan, dalawa dito, nilabas ang kamay. Para sabihin, wala akong dala. Sabi nung, siguro pag namatay ako, gawin rin. Para sabihin daw nung taong yon, sabi niya, kasi pag namatay ako, butasan mo ang kabaong ko ha. Gusto ko makita ng mga taong wala akong nadala. Lahat ng inipong ko, hindi ko nadala. Ang mga anak ko na pinakamamahal ko, hindi ko naman nadala. Ang natapos ko, ang kotse ko, ang bahay ko, hindi ko nadala. Wala akong dala-dala.
You know your position. You are given all authority over the lies and deception of the enemy. Walang ginagawa ang dyablo umaga, tanghali at gabi kundi magsinungaling sa iyo, kapatid. Pag sinungalingan tayo, miyat-miya na lang, at lumalakas pa yung tinig niya. Hindi siya makapananaig. This season, ang dami-daming liwanag. Ang dami-daming liwanag. And I pray, this is the season of lights, mga kapatid. Next week, that will be the topic. Liwanag to. Kaya kaanuman dilim ang nilalagay ng dyablo sa'yo, matatabunan niya ng liwanag. You will never be defeated. Hallelujah! Deklara mo sa katabi mo yan, hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Hindi ako talunan. Sabihin mo yan sa sarili mo, hindi ako talunan. Hallelujah! Lahat ng sinasabi ng kaaway sa iyo na negatibo, mawawala yan, mawawasak yan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Because we are never defeated. Your name was changed. Hallelujah. Pinalitan na ng Panginoon ang pangalan natin ngayon. We will declare victory and stand in the authority in Christ. Tayuan mo ang otoridad mo kay Kristo. Hindi ka talunan. Kaya tuwing lalakad si Sister Beth ngayon, matikas. At hindi nakakikitaan si Sister Beth ng lupay-pay. Ang sakit-sakit ng katawan ko. Hindi na. Amen. Hindi na pwede yon. Watchman po siya ng church, mga kapatid. Siguro kaya siya ginaganyan para pag siya ganon, lahat na tayo manlulupay-pay. Hindi pwede. Kaya siguro kahit nasasaktan si Sister Beth, patatayuan niya. Wala ako nararamdamang sakit. Diba? Si Manny Pacquiao, sinusuntok siya pinapalo siya Pero nilalabanan niya Yung mga core leaders natin, Sister Beth, Brother Joel, Ate Mau, and Ate Connie. Yan, hallelujah! Tatayuan nyo ang pagkakatawag nyo, ha? Tatayuan nyo, hindi kayo uupo. Your name, diba? Tribe of Manasseh, tribe of Naphtali, tribe of Asher, tribe of Gad. Mamaya, magmi-meeting kayo. At tatayuan nyo ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Mag-a-anniversary na po tayo, mga kapatid. December 3, nung ginanap natin yung anniversary natin sa likod ng City Hall. Sabi natin ngayon, December 27 natin gagawin. We will start to plan. Kasi tatayuan natin. Bakit natin gagawin yon? Para lang ba maging masaya tayo? Hindi. May gagawin tayo to minister to others. Bakit tayo magsasambang gabi? Gusto lang ba natin yun? Nakakapagod naman yun. Araw-araw na naman. 9 na araw yun before Pero ngayon parang ililimita lang natin siya ng 5. Starting on December 16.
Na mali na. Naging ano na. Ito na. Ito na ang Mga kapatid, tayo'y binago na. Amen? At dahil tayo'y binago na, tatayuan natin ang pagbabago. Amen. Tayo po tayong lahat. Yan. Tayo po'y mananalangin. Sister Beth, let us lead in prayer. Siguro, Sister Beth will represent the older generation, tapos